sinabi ng liderato ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Chis Escudero na Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila. Alam niyo po, isang kasinungalingan yan eh. Kasi kung gusto nilang parusahan ng PhilHealth dahil ito ay hindi epektibo, ang unang-una mong gagawin ay i-fire ang mga opisyales ng PhilHealth. Unang-una na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Ang consequence niyan, malinaw na malinaw, ang magdurusa ay yung mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Hindi mapapaliit yung gastusin natin pang kalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa rin nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutusto sa implementasyon ng National Health Insurance Program natin. Kung yung gobyerno ayaw magbayad ng premium niya, dapat ata tayo mga manggagawa, itigil na rin natin yung binabayaran nating premium sa PhilHealth. Kung yung gobyerno ayaw kumilos, bakit tayo ang magtutustos ng obligasyong magkaroon ng National Health Insurance Program? May solusyon pa ho ba ito, ma'am? Itong problema ng bayan na ito? Klaro ho naman sa inyo pong paliwanag na hindi na po tama ito. Hindi lang po ito disappointing. Talaga po nakakagalit. Hindi tayo makahanap po ng eksaktong salita to describe kung ano pong ating nararamdaman ngayon. Anong solusyon dito? Alam niyo po, kahit ako na-frustrate, kahit na araw-araw binabantayan ko yung budget ng gobyerno at lahat ng mga pangmurakot na ginagawa nila. Pero alam niyo po, yung isa sa power natin bilang mga mamamayan ay yung pumili ng tamang kandidato. So ang hiling ko po sa inyo, huwag niyong iboto itong mga re-electionist na naglaan ng zero budget para sa PhilHealth at patuloy na binababoy yung pera ng bayan, utang na loob. Huwag niyo na po silang iboto sa susunod na eleksyon dahil kitang-kita naman na ang pinaprioritize nila ay yung sarili nilang interes at hindi yung interes ng taong bayan. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, ay patuloy na lang talagang maghihirap ang mga Pilipino, patuloy na ginagatasan sa tax, pero wala tayong pakinabang dito sa mga binabayaran nating tax, patuloy tayong maghihirap. Stuck lang po tayo sa paulit-ulit na cycle ng pagkakaroon ng walang kwentang pamamahala, walang kwentang serbisyo, at patuloy na paghihirap. Kaya nga po, ito, lahat ng pamamaraan ginagawa natin. Punta tayo sa Supreme Court, magkakaso tayo, babantayan natin, nag-iingay tayo, dinidiscuss natin to para maunawaan ng taong bayan. Pero ultimately po, yung kapangyarihan natin bilang mga mamamayan na ayusin to ay yung pumili ng mga tamang leader sa ating gobyerno. At yan po ay maaari natin gawin ngayong 2025. Nakikita po natin siguro nabibigyan tayo ng ilang ayuda, ilang tulong, pero alalahanin niyo po, pera po natin yan, sa pera po nating mga mamamayan yan, wala po tayong dapat tinatanaw na utang na loob. At kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi yun na kailangan magmakaawa para makakuha ng tulong. At baka mas malaki pa dapat na tulong ang nakukuha natin sa gobyerno at hindi yung mga kusing-kusing na ibinibigay sa atin ng mga politiko ngayon. Please like, share, and subscribe. Thanks for watching.